Disyembre 2024. Ang punong tanggapan ng CNN sa Atlanta ay naglabas ng isang emergency directive sa Asia Bureau. May natanggap silang impormasyon na tila imposibleng paniwalaan. Sa gitna ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas, 60% ng mga singboard at karatula ay nakasulat na sa wikang Hapon. Ako si James Carter, ang CNN Asia Special Correspondent. Sa loob ng 15 taon, nag-cover ako ng mga giyera, kudeta, at kalamidad. Pero wala pang istorya ang nagbigay sa akin ng ganitong klaseng pagkalito. Paglapag ng eroplano ko sa Ninoy Aquino International Airport, inasahan ko ang pamilyar na init, ang ingay ng mga nag-aalok ng taxi, at ang karaniwang English o Tagalog na bati. Ngunit paglabas ko pa lang ng arrival gate, nanlaki ang aking mga mata. Sumakay ako sa isang puting airport taxi. Ang driver, isang 50 anyos na Pilipino na may balat na sunog sa araw, ay lumingon sa akin. Inasahan ko ang good morning sir, saan tayo, boss? Sa halip, ang unang lumabas sa bibig niya ay, konnichiwa. Hindi ito biro. Hindi ito intro ng isang anime. Seryoso siya. Marunong kang mag-Ingles, tanong ko habang umaandar kami sa Leyte Expressway. Tumawa siya. Siyempre naman, sir. Pero dito sa Maynila ngayon, mas madaling makipag-usap kung marunong ka ng Nihongo. Habang binabagtas namin ang EDSA, ang pangunahing lansangan ng Metropolis, nawalan ako ng imik. Ang mga higanteng billboard na dati puno ng mga mukha ng politiko o advertisement ng whitening soap, ngayon ay puno ng mga karakter na hiragana at katakana. Takoyaki Heaven, Onigiri House, Yokohama Cafe. Ang mga neon lights sa Makati at Iis, Bonifacio Global City, ay hindi na mukhang New York o London. Para akong nasa gitna ng Shibuya o Shinjuku. Binilang ko ang mga singboard sa isang block sa Ortigas, sa 100 karatula, 62 ang nakasulat sa Hapon. Mas nakakagulat ang mga tao. Sa mga bangketa, ang mga kabataang Pilipino, ang Gen Z na kilala sa pagiging maingay at masayahin, ay hindi kumakanta ng Taylor Swift o Ian. Ang naririnig ko mula sa kanilang mga headphones at sa mga speaker ng cafe ay J-pop. Sa harap ng isang national bookstore, may 2 dalagita na bumibili ng photocards. Rinig na rinig ko ang usapan nila. Uy, meksya ganda nito, no? Honto ni, bibili rin ako. Taglish na may halong Hapon. Natural na natural. Walang pilit. Pagdating ko sa hotel sa Iis, sinimulan ko agad ang aking investigasyon. Nag-interview ako ng isang lalaking nagkakape sa labas ng Lawson. Bakit puro Hapon ang nakikita ko dito? Nasa Pilipinas pa ba ako? Tanong ko. Sir, sagot niya habang humihigop ng matcha, gusto ng mga kabataan ang kultura ng Japan. Anime, J-pop, pagkain. Kapag Japanese ang pangalan ng tindahan, mas maraming customer. Yun ang trend. Pero naiintindihan ba nila, Jit ko? Naman. Ang anak kong high school student, nanonood ng J-drama nang walang subtitle. Mas magaling pa silang mag-Japanese kaysa mag-English ngayon. Ngunit hindi lang ito simpleng fad o uso. May mas malalim na nangyayari. Kinagabihan, habang naglalakad ako sa Ayala Triangle Gardens, nakita ko ang isang higanteng C-screen na nagbabalita ng resulta ng isang national survey. 78% ng mga Pilipino sumusuporta sa economic integration kasama ang Japan. Napatigil ako. 78%. Halos 8 sa bawat 10 Pilipino. Hindi Amerika na matagal nilang kaalyado. Hindi China na malapit na kapitbahay. Bakit Japan? Dali-dali akong naghanap ng eksperto. Nakausap ko si Ian Cruz, isang sociology professor sa Ateneo. Cruz, tanong ko, bakit Japan? Ano ang nangyayari? Ang sagot niya ay tumagos sa buto ko. Carter, seryoso niyang sabi, ang tingin sa atin ng China ay parang probinsya lang nila na pwedeng bulihin sa dagat. Ang Amerika naman, madalas tayong tignan bilang Little Brown Brothers o tau-tauhan. Ilang dekada na tayong ganyan. Pero ang Japan? Iba sila. Tinatrato nila tayong equal partner. Hindi nila tayo minamaliit. Yun lang ang dahilan. Posible ba yun? Walang puwersang militar, walang pananakop.
Kultura lang at respeto ang ginamit para makuha ang puso ng 78% ng populasyon. Upang mahanap ang sagot, kailangan kong bumalik sa nakaraan. Sa isang lumang diksyonaryo na ginawa noong 2007 at sa isang propesor na nagngangalang Kim Soo-in, panatilihin ang pangalan base sa source na nag-alay ng 30 taon ng kanyang buhay para sa isang misyon. Upang maunawaan ang pinagmulan ng Japanese wave na ito sa Pilipinas, hinanap ko si Professor Kim Soo-in. Siya ang nagtatag ng kauna-unahang Japanese Language Center sa bansa. Disyembre 18, 2024. Pumasok ako sa University of the Philippines, Diliman, Iki. Ang hangin ay amoy akasya at lumang libro. Pero sa mga bulletin board ng universidad, kalahati ng mga anunsyo ay nasa Nihongo. Kumatok ako sa opisina ni Prof. Kim. Isang elegante at may edad na babae ang nagbukas ng pinto. Konnichiwa, Carter-san. Hinihintay kita, bati niya. Prof, pwede po bang mag-Ingles tayo? Hindi ako marunong mag-Japanese, pakiusap ko. Tumawa siya ng mahina. Pasensya na. Nasanay na kasi ako. Dito sa campus, mas natural na ang paggamit ng Nihongo. Pinaupo niya ako at inabutan ng mainit na tsaa. Dumating ako sa Pilipinas noong 1994, panimula niya. Ang asawa ko ay isang historian na nag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Sumama lang ako. Pero tadhana nga naman. Wala pang isang buwan, nakiusap ang iyi na magturo ako ng Japanese. May gusto bang mag-aral noon? Wala. Halos wala, iling niya. 5 lang ang estudyante ko sa isang semestre. Pero hindi yun ang problema. Ang problema ay walang libro. Tumayo si Prof. Kim at kinuha ang isang lumang libro mula sa estante. Punit-punit na ang pabalat. Japanese Tagalog Dictionary. Binili ko to sa rekto noong 1974, kwento niya. Wala akong dalang diksyonaryo galing Japan, kaya napilitan akong bumili dito. Binuksan niya ang libro. Puno ito ng pulang tinta. Noong una ko itong ginamit para maghanda ng lesson, nagulat ako. Hinanap ko ang salitang pag-ibig, nay. Ang nakalagay na translation sa Tagalog ay kaaway teki. Kaaway, gulat kong tanong. Halos 70% ng laman ng diksyonaryong to ay mali. Sabi nila, baka daw galing pa ito sa panahon ng gyera o propaganda na hindi na na-update. Dahil dito, ang mga estudyante ay naghihiraman sa 3 pirasong libro na meron ang library. Pina-photocopy nila ito, ipinapasa-pasa. Kaya nagdesisyon akong gumawa ng sarili kong diksyonaryo, sabi ni Prof. Kim. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Gabi-gabi, nagsusulat ako ng mga aralin, pina-photocopy ko kinabukasan para ibigay sa mga bata. Noong 2007, binuksan niya ang unang Japanese Learning Center. Sa unang araw, 120 estudyante ang nag-enroll. Bakit biglang dumami? Dahil sa J-drama, ngiti niya. Noong 2005, nagsimulang ipalabas ang Isa Liter of Tears sa YED-7. Nung una, dubbed sa Tagalog. Pero gusto ng mga kabataan na marinig ang orihinal na boses. Gusto nilang manood ng walang subtitle. Mula 300 estudyante noong 2007, naging 600 noong 2010 at ngayon ay libo-libo na bawat taon. Kinuha ni Prof. Kim ang isa pang libro. Makapal. Bago. Standard Japanese Tagalog Dictionary, 2022. 15 taon, N.E. Carter, sabi niya habang hinahaplos ang pabalat. Mula 2007 hanggang 2022, gabi-gabi, 2 oras akong nagsusulat. Habang natutulog ang asawa ko, gising ako. 20,000 words. Bawat salita, may 3 example sentences. Mag-isa nyo tong ginawa. Sa unang 10 taon. Pero noong 2010, nahimatay ako sa pagod. Naospital ako ng 3 linggo. Sabi ng doktor, mamatay ako kung hindi ako titigil. Pero hindi kayo tumigil. Paano ako titigil? Ang daming estudyante na naghihintay. Tinatanong nila, Ma'am, kailan matatapos ang dictionary? Kaya humingi ako ng tulong sa mga estudyante ko.
Ngayon, ang diksyonaryong ito ang Biblia ng mga nag-aaral ng Hapon sa Pilipinas. Ito ang ginagamit sa mga call center, sa gobyerno, at sa mga kumpanyang Hapon sa Laguna at Batangas. Panandang pandagdag isa. Isang estudyante ko ang natanggap sa Sony Philippines dahil sa librong ito, pagmamalaki niya. Panandang pandagdag isa. Naintindihan ko na. Ang librong ito ay hindi lang papel at tinta. Ito ang susi na nagbukas ng pinto para sa mga Pilipino patungo sa mas magandang buhay. Ngunit hindi lang drama at diksyonaryo ang dahilan. Kailangan kong tignan ang aspetong ekonomiya. Bumalik ako sa 1,990 pula. Panahon ito na bumabangon pa lang ang Pilipinas mula sa mga krisis. Maraming walang trabaho. Disyembre 20, 2024. Pumunta ako sa isang cafe sa Quezon City para kausapin si Mang Roberto, ang AI counterpart ng karakter sa Source, 58 anyos. Noong 1978, wala akong makitang trabaho dito, kwento ni Mang Roberto habang umiinom ng kape. Tapos, may hiring ang isang Japanese construction company. 3-year contract. Ang sahod, 80,000 yen, approx 40 pesos noon. Ang average na sahod sa Maynila noon, wala pang 5,000. Pinakita niya ang luma niyang litrato sa Narita Airport. Nung una akong makarating sa Japan, para akong nasa ibang planeta. Ang linis ng kalsada. Ang mga convenience store, bukas 24 oras, maliwanag. Naisip ko, bakit ganito dito? Bakit sa atin hindi? Anong trabaho mo doon? Construction worker. Scaffolding. Mahirap pero masaya. Kasi sa Japan, kahit trabahador ka, nirerespeto ka. At tuloy-tuloy ang trabaho. Pag-uwi niya noong 2001, may ipon na siyang malaki. Sapat na para magpatayo ng bahay at magsimula ng negosyo. Nagtayo ako ng tindahan ng Japanese goods sa Maynila. Ramen, snacks, green tea. Nung una, konti lang bumibili. Pero nung sumikat ang anime at drama, dinagsa ako ng mga tao. Ngayon, mayroon na siyang kumpanya na nag-import ng Japanese products. May 45 siyang empleyado, at lahat sila ay tinuturuan niyang mag-Japanese. Pumunta ako sa JETRO, Japan External Trade Organization, office sa Makati para kumpirmahin ang datos. Kinausap ko si Director Inu. Enr. Carter, paliwanag ni Inaw habang nakaturo sa mapa ng Pilipinas. Nagsimula ang malaking investment noong early 2000 Toyota, Mitsubishi, Epson. Nagtayo sila ng mga pabrika sa Laguna at Batangas. Bakit Pilipinas? 2 dahilan. Una, ang mga Pilipino ay magaling magtrabaho at madaling matuto. Pangalawa, geopolitical. Ang Pilipinas ay nasa stratehikong lokasyon. At higit sa lahat, walang historical animosity na kasing bigat ng sa ibang bansa. Kaibigan ang turingan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa EDSA, nakita ko ang mga bus. Ang mga bus na yan sa EDSA carousel. Toyota at Hino ang karamihan. 87% ng public transport natin, Japanese brand. Araw-araw, sumasakay ang mga Pilipino sa teknolohiyang Hapon. Pumasok ako sa isang Lawson sa Makati. Parang nasa Tokyo ako. Onigiri, bento box, matcha latte. Tinanong ko ang cashier. Bakit ito ang binibili ng mga tao? Bakit hindi burger? Sir, nakikita kasi nila sa RIE. Saka masarap at high quality. Kahit medyo mahal, sulit, sagot niya. Dito ko napagtanto, ang ekonomiya at kultura ay nagsanib. Ang mga besi na katulad ni Mang Roberto ang nagdala ng kultura pabalik, at ang mga kumpanyang Hapon ang nagbigay ng trabaho. Pero bakit biglang sumabog ang suporta noong 2020 pataas? Ang sagot ay COVID-19. Disyembre 26, 2024. Kinausap ko si EI. Serendorje, panatilihin ang pangalan mula sa source, isang researcher na nag-aaral ng social behavior. Bakit biglang naging number 1 ang Japan sa puso ng mga Pilipino? Pinakita niya ang graph. Noong 2019, 5,000 lang ang Japan. Number 1 ang Asia. Pero noong December 2020, nag-number 1 ang Japan. Bakit?
Dahil sa COVID response. Panandang pandagdag isa. Naalala ko ang panahon na yon. Ang buong mundo ay nataranta. Ang Pilipinas ay nagkaroon ng pinakamahabang lockdown. Noong pumutok ang balita tungkol sa cruise ship sa Japan, akala ng lahat katapusan na nila. Pero nakontrol nila ito agad. Ang transparency nila ang sistema. Hangang-hanga ang mga Pilipino. Panandang pandagdag isa. May kumalat pang chismis noon sa Maynila. Kumain daw ng natto o kimchi sa original source, pero pwedeng i-adapt sa Japanese context like natto or green tea para iwas COVID. Walang scientific basis, pero tumaas ang benta ng Japanese food ng 1-0 beses. Pero ang talagang nagpabago ng isip ng mga Pilipino ay ang testing kits. Noong 2020, nagpadala ang Japan ng testing kits sa Pilipinas. Ang accuracy nito ay 78%. Ang galing sa ibang bansa, nasa 80 bawas 85% lang. Nakita ng mga doktor natin ang diferensya. Doon nila nasabi, iba talaga ang gawang hapon. Kinausap ko si EA. Bato, panatilihin ang pangalan o i-adapt sa local doctor context sa Philippine General Hospital. Ginamit namin ang Japanese kits. Doon namin na-realize na sa panahon ng krisis, ang teknolohiya at sistema ng Japan ang pwedeng sandalan. Dati, gusto kong papag-aralin ang anak ko sa Amerika. Ngayon, sa Japan na siya mag-aaral. Mula noon, hindi na lang i-idol ang tingin ng mga Pilipino sa Japan. Naging trust na. Kung kasama natin ang Japan, kaya nating lagpasan ang kahit anong krisis. Yan ang naging mentalidad. Mula 52% support noong 2019, naging 68% noong 2021 at ngayon ay 78%. Disyembre 31, 2024. Huling araw ng taon. Bumalik ako sa Diliman para bisitahin ang bagong Japan Studies Center. Ito ang sentro ng lahat. Sinalubong ako ulit ni Prof. Kim Soo-in. Dinala niya ako sa bagong gusali na itinayo gamit ang pondo mula sa Japan. 500 milyon pesos ang halaga. Sa library, nakita ko ang 2,000 bagong libro. Lahat to donasyon, sabi ni Prof. Kim. Dati, photocopy lang. Ngayon, state of the art na. Umakyat kami sa mga classroom. Puno ng estudyante. Kinausap ko si Bayani, 22 anyos. Bakit ka nag-aaral ng Nihongo? Para sa trabaho, sir. Samsung, Toyota, Uniqlo. Lahat yan kailangan ng Japanese speakers. Kapag marunong ka, sure na ang trabaho mo. Kinausap ko rin si Elena, 24 anyos. Galing na ako sa Tokyo University today for exchange program. Ibang klase, sir. Ang disiplina, ang linis. Gusto kong dalhin yun dito sa Pilipinas. Ipinakita sa akin ni Prof. Kim ang e-network map. 15 universidad sa Japan, 8 sa Pilipinas, at 20 kumpanya ang magkakakonekta. Hindi lang ito eskwelahan, Carter. Ito ang feature na itinatanim ng Japan sa Pilipinas. Ang mga batang ito, sila ang magiging leaders at innovators ng bansa natin sa loob ng 10 taon. Kinagabihan, nagkaroon ng New Year's Eve party sa center. Parang nasa Japan kami. May J-pop, may cosplay, may pagkain. Nang mag-countdown sa hating gabi, sumigaw ang mga estudyante, Akemashite omedetou gozaimasu. Happy New Year! Tinignan ko sila. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-asa. Lumapit ako sa isang grupo ng mga estudyante. Tingin niyo ba dapat talagang magkaroon ng economic integration ang Pilipinas at Japan? Tanong ko. Tumahimik sila sandali. Si Angel, 28 anyos, ang sumagot ng seryoso. Sir, alam naming mahirap ang full integration. Pero ang gusto namin, yung partnership. Gusto naming matuto sa kanila. Gusto naming maging katulad nila, maunlad pero may respeto sa tradisyon. Bakit hindi China? Ang China, masyadong malaki at nakakatakot, baka lamunin tayo. Ang atheist, masyadong malayo at minsan magulo ang politika. Ang Japan. Tamang-tama lang. Nirerespeto nila tayo bilang partner. Yun ang mahalaga.
Paglabas ko ng unibersidad, naglakad ako sa ilalim ng mga ilaw ng Quezon City. Malamig ang hangin ng Disyembre. Sa malayo, nakita ko ang fireworks na nagpapaliwanag sa langit ng Maynila. Sumakay ako ng grab taxi pabalik sa hotel. Ang driver nakikinig sa radyo. J-pop ang tugtog. Ang kanta ay tungkol sa Emirai Future. Binuksan ko ang laptop ko at sinimulang isulat ang huling report ko para sa CNN. Kapag ang wika ay bumago ng bansa, ang 30 taong binhi ng Japan sa Pilipinas. Hindi sinakop ng Japan ang Pilipinas gamit ang baril. Sinakop nila ito gamit ang diksyonaryo, teknolohiya, at tiwala. Sa loob ng 30 taon, dahan-dahan nilang itinuro sa mga Pilipino na may ibang paraan ng pag-unlad. Pinindot ko ang i-send. Tumingin ako sa bintana. Ang bukang liwayway ay sumisilip na sa likod ng Sierra Madre. Ang unang araw ng 2025. Para sa Pilipinas at Japan, ito ay simula ng isang bagong yugto. Isang pagsasamahan na hindi binuo sa takot, kundi sa pag-asa.